Hello mga kabrigada na Pinoy Survivor. Ito ulit, update ulit. Kakagawa lang namin nung guidepost. Ayan. So ito para sa lapad ng lungkong 3-4, no? Tapos ito 6. Ito yung pinaka height ng pinaka mga sangang maiiwan na pabubungahin. Hanggang dyan yung taas ng bunga. 7, 8, 9, 10. So kung meron man foliage, yung mga dahon pwedeng mabot ng 6 8 hanggang Gs, ano? 8 hanggang Gs. So hindi pala nakikita. Sorry 6, 7, 8, 9, 10 feet. Okay. So yung sanga pwedeng tumangkad pa ng konti pero kokontrolin siya. So dito lang siya magsasayaw. 6 7, no? Pero preferably 6. So doon kami magmumula ngayon by probably November, December when we prune. Siguro November when we prune, pagka marami, may mga ugat na yung mga cuttings, yung mga sanga na unwanted, at least alam na namin kung hanggang saan makikita. So ngayon, pakitapat mo Roldan yung guidepost dun sa puno. So ito yung pinaka unang lungkong. Natabunan to ng lilim, pero okay lang. Masanga naman siya. So harap mo dito, kita mo yung baba. Hanggang ganyan lang kataas yung puno. 6, diyan magmula yung bunga. Probably eventually pa kakawalan siya hanggang mag 7. Turo mo yung 7. 6 yan and then 7. Oo, mataas na sa'yo, di ba? So kung average ng mataas na abutin niya. Kaya 6 talaga, no? 6 feet 6 talaga. So mula doon sa 6 na yon, anything na higher, panay na lang yan, panay vegetation, panay ganito, panay siya, and then kinokontrol. So starting this year hanggang 1 to sawa na, bahala na si Roldan mag-control, no? Matututo naman So ngayon tatalian ni Roldan yung mga sanga na ayaw namin. So konsonada lang talaga yung 6 So lalapit ako. Kung sa akin, kung ako yung standard, ito hanggang dito lang, So andaling anihin kahit sino sa pamilya o kahit yung mga ating aani na maliliit na tao, hindi sila gagamit na nagdanan. That's the point, no? Since we're going to maintain yung tawag doon, we're going to control the height, yung taas ng lansones, lungkong man to. Kung makokontrol namin yung taas ng lansones pati yung lapad, pwede ngayon siyang masinsin ang pagkakatanim. Okay. So ano na maiwan mula sa 6. So ito dapat matanggal, di ba? So kung itong sanga na to matatanggal, pwede natin iwanan to. Kasi sakto lang naman siya. May iwan, maganda naman So ito mawala. Ngayon kung papansinin niyo, itong mawawala na to, unwanted, ang laki na Ilang daliri? 3 ng daliri, no? Pero okay lang, challenge yan para maganda. Maya na namin to mamarkot. Mauna for demonstration purposes, kasi dapat ang una gamutin yung sakit. Hindi naman masyadong masakit, may may galis, hindi masyado, pero gagamutin namin lahat ng puno para hindi hawa-hawa. So kung dito mawala ito kasi yung marker 6, iiwanan na namin to para ito magiging top niya, malalaga rito dito, and then imamarkot dapat to. But ang unang mamamarkot itong dalawa na to, ito at saka yung 3 pala, ito at saka yung dalawa na yon, mas mataas ng konti para magkaroon din ng konting sanga na mahaba itong trunk. Ito ngayon ang dominant itong gitna na to, itong dominant. So ang gagawin namin, modified central leader
ito na ngayon ang magiging leader. So mag-extend siya pag ganun, pero kukontrolin eventually. Ito rin magkakaroon dito ng vegetative growth. Tapos ang puno kasi may tinatawag na apical dominance. Yung pinakatuktok siya nagre-restrict dito sa buong puno. Sinasabi, lahat ng sustansya padala mo sa akin sa itaas doon sa tuktok. Kaya nakokontrol yung growth nitong ibang sanga. Patanggalin mo to, yung growth pupunta dito, yung energy pupunta dito sa mga gusto nating sanga. Kagaya nito, maganda ito kasi siya, maganda yung angulo. Ang standard is 45 degrees or more. So kinakailangan nito tumaba. Pag ito kinating yung nagkaroon ng pruning dito, eventually kakapal to. Since mawala itong tuktok na to, pupunta yung sustansya dito sa mga sanga. So mababawasan din to. Okay, magtali ka na. Lagyan mo hagdanan, talihan mo yung itaas. Paki, tingnan natin habang kinukuha yung hagdanan nating kulay pink. Pink lamang kayata. Sana pula o berde. Ingat, laglag. Doon sa mayor mo iangkla. Yan. Anyway, alam na natin to Meron palang tuod doon. Natisod ako. Diyan ka lang. Sige. Yan. Nakyat ni Roldan. Pakitalian mo to. Ito, alam lang natin. Tapos, pumani ka ng mga 3 pie. Doon sa... Yan. Sige, talian mo na dyan. Understood na yan. Tayo rin naman ang gagawa Yan. Huwag masyado sakalin. Tapos doon sa taas pa. Marka mo lang. Sige. Bagay, baliin mo. Bali. Yan. Tsaka doon sa kabila. Yung kabila. Pwede pa pala ito. So basically, yung tinatalian niya ni Roldan, kita nyo? Itali natin 3. Itali pa sir, 3 nagpatap. 3, yung 3 na yan. Sir, tabi lang. Yan, parehas tanggal yan. So matitira, letter Y. Iaakit pa namin ng konti, pero for the purpose of recognition lang, ang nakikita yung tinatalian ng puti are the stems that will be marcoted or layered. Sir, yung papundal ba? Tapos, yes sir. Dalawa. Okay. Tapos ano sinasabi ko? Yan per layer. So mangyayari dito hindi sabay-sabay kasi when you marcot it, inilalagot mo yung yung flow ng sap, so mauuna yung pinakatuktok and then pababa. So this will take probably around 4 months in the making. Mauna yung mga mahaba sa itaas. Sir, ito sa mataw. Yan, siguro yung una na yan. Yung makapal na yan. Doon tayo puputol. Matibay hagdanan mo Sir, ito. Yan, dyan. Okay. So, 1, 6, 2, 3, 4, 5. 5. So yung hawak mo ngayon sa kaliwang kamay mo, itataas pa natin hanggang tuktok na yan, anyway ako naman gagawa. So at least 5 na yan. Okay na, Roldan, baba ka na para so yung gitna na yan mawawala yan talaga. Yung iba sa inyo pwedeng sabihin, ba't yung puputulin yung gitna na yan tumutubo? Hindi, ayaw nga namin tumangkad. Yun yung doon, rational, Ayaw namin patangkarin. Konsonada lang namin na ito. Hindi mo ng baka, sir. Hindi mo ng baka. Saan? Ayan na, natapakan ko na Iba.
Man naman dito pumunta yung baka. Ay, hindi nga po sir, makalpas yung mga natin. Ay, tinali na naman namin sir, aming pinagtulong-tulungan na hulihin yan. Pagawa natin CR kaya. Tapos yun ganun lang. Kung 5 times 300, mahigit na puno, almost 400. Then we'll have about 1,500 to 2,000 new lansones na certified na mumunga na yung mother tree at natikman na yung mother tree. So dito pwede rin kami kumuha, merong pampanali. Ito pwedeng matira to eh, isa dito, no? Kala mo to, Roldan, paki. Hala, ebak talaga, oh. Ito. Kita nyo to, this has to go. Tingnan nyo to. Weak yung ano niya, pero this one is crossing, no? Crossing. Ang lima na dito ang putol, no? Dito yung markot. Diyan talaga, tapos nun wala wala na dito unless wala, mapuputol. Pwede sir. Dito pwede. Lagyan na lang natin ng spacer. Dito. Ito pwede nga ito dito, oh. Ano mo yan, oh? Dalawa na kagad. Isa dito, di ba? Tapos nun ganda na sir ang dalawang ito buka. So yun, pagka maiiwan itong isa na to. Decision yun ha. Mamaya titignan pa rin namin kung ito yung we lose this one, retain this one, kasi tignan nyo mas matibay ito, no? We lose this one, so maya pagka makikita, or probably we lose this one or we cut it eventually. So ang ganda ng anything goes. Kung ano yung type mo, there's no right and wrong. Kung ano yung type mo, ikaw may-ari, ikaw ang masunod, ikaw ang yan. Basta the concept is, ano ba yung concept? Putulin yung mga unwanted na sanga. Since you're going to do pruning, preparation for next year, you prune to form yung unang pruning. Type namin 2 beses na pruning eh. Isa is mga after nung ani, which is happening now, October, November, mag-prune para mapormahan, makita mo yung form ng puno. Is it going to be open center, modified central leader, or in some cases central leader lang, kasi depende nga sa nakikita. That's why nung previous na mga vlog sinasabi ko na pwedeng mag-decide kung nandyan na. Bawat puno is a decision. Yung sinasabi ko ngayon na pagka magpo-prune, 5 days ang dead, patay na mga sanga. For example, may patay ba dito? Ito, mga patay, oh. Yan, patay, ano. So, puputulin yon, no? Ito, puputulin, ikakat, and then diseased, damage, deformed, dying, saka yung isa dysfunctional. Dysfunctional, isang example ng dysfunctional ito. Kasi pag ito, nag-cross ito, pagka may hangin, may ganyan, gumakaskas siya. Eventually, magsusugat yan, papasukin ng fungus. And then, magta-translate sa buong puno. Mamamatay din yung puno. So, pinakamaganda niyan, decision kung alin dito ang puputulin. No? Kung ano yung pinaka-maximum optimal na pwede. So yun na muna. At magsisimula na kami just to show you guys kung i-markot namin, i-video ko yung isa, pero mamaya makita nyo halos lahat na, no? And then from there, wait 45 days or more. Kung may ugat na, then putol, diretso pruning na siya, and then tanim yung bagong puno. Okay? So maraming salamat sa inyo sa inyong pagpakinig. I hope you learn something, kung magkaroon kayo ng orchard o kung may orchard na kayo, okay lang, may matutunan. Baka ako pa may matutunan sa inyo. Comment lang kayo
Please like, share, and subscribe. Ngayon, ihanda na ni Roldan yung lupa na gagamitin namin. Mix namin, ano. Topsoil lang ang gagamitin namin. Dati kasi dito nag-imba kami na ng chicken dung. Tapos syempre nasira na yung mga sako, tumapon dyan, nahayaan. Ayan, yung kita niya yung canvas na pinagsapinan. Kaya maganda yung lupa na yan. Tama-tama yan na pwedeng pang marketing o air layering. The idea is to clone the tree and to have as many trees that you can plant by using the same old mother tree na proven, and then we're going to change yung density. So from low density na taniman, malayo kunyang distansya mula dyan, tapos yung sumunod nandun na. Makikita nyo ngayon yung distance malapit lang. Roldan, yung kawayan, itapat mo doon sa gitna ng puno para makita lang ng mga natin kabrigada yung lapad. 3 feet, 4 feet. Dito ka banda sa side para kita. Yan. Okay. Yan, harap mo dito. Itapat mo yung pinakapaa doon sa doon sa sanga na lang, doon sa trunk. Hindi, higa mo sa lupa. Yan, hindi mo na ito, itapat mo sa trunk para makita yung lapad na gusto natin. Yan, itapat mo dito. Yan. So, ang papayagan namin is kung 3 feet, palaisipan pa. 3 feet or 4 feet. Yan. Lalayuan ko ha. Pagka 3 feet, ibig sabihin, ang pagitan, 6 feet. Punta ka doon sa 6 feet, yung kamay mo. Yan. Doon sa 6 feet na yan, may puno ulit. Lapit Pero, dahil sa kukontrolin mo yung taas at yung lapad, tama lang yung malapit. Okay, kuha niya idea, no? Or 4 feet. Kung 4 feet, turo mo yung 4 feet. 4 feet, yan yung lapad ng puno. Magkabilang side, paikot 360. Ngayon, kung 4 feet yan, ibig sabihin, ang distansya, 8 feet. Kasi yung kabilang puno, ganun din, may lapad din siya. Turo mo yung 8, 7, 8. Yan, 8 feet. Tanim ulit dyan. So, pala isipan. And then, I'll have to make computations. 100 divided by 100 meters divided by siguro mga 2. So, 50. Mga ganon. Thereabouts, no? I'll give you the actual computation. And then, 50 times 40 siguro, yung in between. That's 2,000 trees per hectare. High density talaga. Whereas yung tinanim namin, nasa 256 na puno sa isang hektarya. Ngayon, we're aiming for 2,000 trees sa isang hektarya using yung mga ipuprune na mga sanga, unwanted, siyang gagamitin namin para itatanim dito sa mga pagitan. And makikita nyo yung end result niyan. Hoping na next year, mamunga na yan. Kung tama yung gagawin namin, makatsamba kami, mamumunga na yan next year. 6 months, no? Mamunga na yan. Kaya hindi na namin dadaan sa nursery, dediretso na namin sa lupa. Makikita nyo rin, bablog ko rin yun. So, yun lang ang palaisipan. 3 feet, turo mo yung 3 feet, Roldan. 3 feet o 4 feet. Yan. Mas gusto ko yung 4 feet eh. Ikaw, Roldan, 4 feet. Ngayon, kung magpipythagorean theorem ka, ayan yung lower leg, no? Okay. 3, 4, 5. Tatandaan yung Pythagorean theorem. 3, 4, 5. 3, height mo 4 feet. Tapos yung hypotenuse 5 feet, di ba? Kung 5 feet yung hypotenuse mo, ibig sabihin yun, pagka namunga yun, yung length na yun, 5. Kung 1 foot apart,
Ibig sabihin, 5 kilos ang isang sanga. Eh kung may sanga pa dito, may sanga dito, meron dito, meron dito, kung 5 times 5, 25 kilos, happy na kami. Mababa naman siya at maramihan. Kung kahit 20 kilos na lang isang puno, at meron ka namang 2,000 na puno sa isang hektarya, 2,000 times ilan? 20 kilos, multiply mo ng 100 na lang, 2,000 sa puno, times ano yan? Times 2,000 sa isang hektarya, 4 million. So, 3 hektarya yan times 3, 12. Ganun yung ina-expect mo kaysa sa 300 o 400 na lang kamo ng puno, multiply mo ng 100 kilos sa maximum sa isang puno na malaki, 4M lang. So mas malaki yung potential ng high density. Problem is you continuously maintain it according to the desired height at saka sa desired lapad ng puno, width. Okay, so I hope you learn something. Ako rin may natututunan din meron palang manure doon ng cow natutunan ko. O sige, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you sa pagpakinig. Have a great and fruitful week ahead. Maraming salamat. Bye-bye.